Nagbukas ang pelikula sa West Africa, kung saan nakita natin ang 12 taong gulang na batang lalaki na nagngangalang Ago na nakikipaglaro sa mga kaibigan. Pagkatapos ay nagdala siya ng frame ng telebisyon at nag-alok na ibenta ito sa isang lalaki na tinawag itong likhang isip na TV. Siya at ang kanyang mga kaibigan ay gumanap ng iba't ibang mga aksyon sa likod ng frame tulad ng kung fu at sayaw. Gayunpaman, tumanggi ang lalaki na bumili ng walang kwentang bagay at pinaalis ang mga ito. Dahil dito ay pinanghinaan ng loob ang bata ngunit hindi siya madaling sumuko. Sumunod ay lumapit si Ago sa isang sundalo at nagsimulang ipakita ang kanyang likhang isip na TV gaya ng dati. Sa kabutihang palad, pumayag ang sundalo na bilhin ito at inalok sila ng pagkain bilang kapalit. Nang maglaon, nalaman natin na ang kanilang bansa ay nasa digmaan at ang nayon ni Ago ay nasa isang buffer zone na protektado ng mga puwersang nagpapanatili ng kapayapaan. Ang kanyang ama ay dating guro, ngunit ngayon, siya ang pinuno ng sektor at pinapayagan ng mga refugee mula sa mga nakapaligid na lugar na manatili sa kanyang lupain. Samantala, nananatili sa bahay ang kanyang ina at inaalagaan si Ago at mga kapatid niya, na kinabibilangan ng kanyang nakatatandang kapatid na lalaki at nakababatang kapatid na babae. Sa gabi, habang kumakain ng hapunan ng kanyang maliit na pamilya, napansin ng ama na nawawala ang frame ng TV. Dahil dito, agad na tumakas sa bahay si Ago at natulog sa labas upang maiwasan ang parusa. Pagkalipas ng mga araw, nalaman ng mga taga-nayon na bumagsak ang gobyerno na sinakop ng mga rebelde ang bansa. Habang sinasalakay ng mga rebelde ang nayon, maraming tao ang tumakas patungo sa kabisera para sa kaligtasan. Nagpasya din ang ama ni Ago na ipadala ang kanyang pamilya doon habang siya at ang kanyang panganay na anak ay may iwan. Lubhang hindi nasisiyahan ang nanay sa desisyon dahil ayaw niyang magkahiwalay ang pamilya. Ngunit nakumbinsi siya ng tatay na nagsabing kailangan niyang ipagtanggol ang kanilang tinubuang bayan. Kinabukasan, nagsimula ang malawakang paglikas at maraming taga-nayon ang tumakas patungo sa kabisera. Dinala ng ama ni Ago ang kanyang asawa at mga anak sa istasyon ng bus, ngunit karamihan sa mga sasakyan ay puno at ang mga tao ay desperado. Sinabi ng driver na maaari lamang niyang ihatid ang babae at ang batang babae, kaya kailangang manatili si Ago. Nakipagtalo sa kanya ang ama at nag-alok na magbayad ng malaking halaga, ngunit tumanggi ang driver. Sa huli, ang ina at nakababatang kapatid na babae lamang ang umalis, habang si Ago ay nananatili kasama ang kanyang ama at kapatid na lalaki. Pagkaraan ng mga araw, naganap ang labanan sa nayon sa pagitan ng mga puwersa ng gobyerno at mga rebelde. Sa putukan, nagawang magtago ng pamilya ni Ago at ng ilan pang lalaki sa loob ng kamalig habang iniiwasan ang putok ng baril. Sa kasamaang palad, di nagtagal ay natuklasan ng hukbo ng gobyerno ang kanilang pinagtataguan at nahuli sila. Pagkatapos ay inakusahan sila ng mga sundalo bilang mga rebelde na mariing itinanggi ng ama ni Ago. Sinabi niya na siya ang pinuno ng sektor ng nayon at nanatili lamang upang protektahan ang kanilang lupain. Sa kasamaang palad, hindi sila pinaniwalaan ng mga sundalo at inakusahan silang mga espiya ng kaaway. Pagkatapos ay binaril at napatay ang ama at ang kanyang panganay na anak ay dumanas din ng parehong kapalaran. Ang tanging nakatakas ay si Ago at kahit papaano ay nakarating siya sa gubat. Pagkatapos ay gumala siya sa kagubatan ng mag-isa, kumakain ng anumang makakain na makikita niya. Pagkaraan ng ilang araw, hindi sinasadyang nahuli siya sa pananambang ng mga rebelde. Habang nag-iisip kung ano ang susunod na gagawin, may umatake sa kanya na nagpatumba sa kanya. Pagmulat niya, nakita niya ang isang grupo ng mga rebelde, karamihan ay mga bata at mga teenager. Lumalabas na sila ay mula sa isang grupo na tinatawag na NDF na kumakatawan sa Native Defense Forces. Nahuli nila si Ago at nagpasya na parusahan siya sa pag-aakalang siya ay espiya ng gobyerno. Upang mapagpasyahan ang kanyang kapalaran, dinala nila siya sa kanilang pinuno na kilala bilang komandante. Nang tanungin ng komandante kung sino ang nakahuli sa bata, isang piping batang lalaki na nagngangalang Strika ang sumenyas na siya ang nakahuli. Kasunod nito, ipinatawag ng komandante ang kanyang subordinate, si 2IC, at tinanong kung ano ang dapat gawin kay Ago. Sinabi ni 2IC na siya ay isang bata lamang at mukhang hindi mapanganib, ngunit hindi sumang-ayon ng komandante. Sinabi niya na kahit ang isang maliit na bata ay may mga mata upang makakita at mga kamay upang hilahin ang gatilyo. Tinanong niya si Ago kung sino siya at kung ano ang ginagawa niya doon. Kinakabahang inilarawan ng bata kung paano inatake ng mga sundalo ng gobyerno ang kanyang nayon at pinatay ang kanyang pamilya.
Nang marinig ito, nakiramay ang komandante sa bata at ibinalita na sasali si Ago sa NDF. Nangako siyang sasanayin siyang maging rebelde para maipaghiganti niya ang pagkamatay ng kanyang pamilya. Ang kawawang bata ay walang pagpipilian kundi ang sumunod upang mailigtas ang kanyang buhay. Pagkatapos, ang grupo ay nagsimulang magmarcha pasulong at si Ago ay naatasang magdala ng kanilang mga armas. Hindi nagtagal ay dumating sila sa kanilang kampo at nagsimulang kumain ngunit walang binigay kay Ago. Nang humingi siya ng pagkain, pinagtawanan siya ng isang lalaking nagngangalang preacher na nagsabing wala siyang makukuha dahil hindi pa siya isang mandirigma. Sa halip, inutusan niya ang bata na tumayo at sumaludo sa kanila hanggang sa utusan siyang huminto. Samantala, si Strika ay ipinatawag sa silid tulugan ng komandante na atubiling sumunod. Sa mga sumunod na araw, dumaan si Ago at ang iba pang mga bata sa brutal na pagsasanay para sumali sa NDF. Minamanipula din sila ng komandante na nagsasabing unti-unti nang nananalo ang NDF sa digmaan at malapit na silang muling makasama ng kanilang mga pamilya. Ang mga batang lalaki ay pinahihirapan sa pamamagitan ng nasusunog na kahoy, binubugbog, sinusugatan ng matalas na talim, at inililibing sa mga hukay. Sa panahong ito, naging magkaibigan si Ago at Strika dahil sila ang pinakabata at magkasing edad. Pagkatapos ng ilang pagsasanay, umalis sila sa kampo at nagplano ng sorpresang pag-atake sa mga sasakyan ng gobyerno na tumatawid sa tulay. Pinatay nila ang lahat sa pag-atake maliban sa isang tao na nakaligtas sa putok ng baril. Pagkatapos ay hinuli siya ng NDF at nagpatuloy sa pagpapahirap sa kanya. Ang lalaki ay nagmakaawa at umiyak. Sinabing siya ay isang inhinyero lamang na dumating upang ayusin ang tulay. Nagmakaawa siya na palayain, ngunit ang komandante ay walang awa. Iniabot niya ang itak kay Ago at inutusan siyang patayin ang lalaki. Kinilabutan ng bata dahil hindi pa siya nakakasakit ng sino man sa kanyang buhay. Gayunpaman, sinimulan ng komandante na manipulahin siya. Sinabi na ang taong ito ay bahagi ng grupong pumatay sa kanyang pamilya. Nang marinig ito, inipon ni Ago ang lahat ng lakas ng loob at tinaga ang lalaki sa ulo. Malubhang nasaktan ang lalaki, ngunit buhay pa rin siya, kaya nakiisa si Strika sa gawain at paulit-ulit na tinaga ng dalawa ang lalaki hanggang sa tuluyang mamatay. Ang komandante ay humanga sa mga kilos ni Ago at inutusan si 2IC na bigyan siya ng baril. Tinanggap ito ng bata, ngunit ang kanyang mga aksyon ay labis niyang kinamumuhian kaya't sumuka siya sa lupa. Kinabukasan, nagmarcha sila sa kalapit na nayon at pinatay ang maraming sundalo ng gobyerno doon. Pagkatapos ay nagdiwang sila sa pamamagitan ng pagsasagawa ng ritual at paggamit ng droga. Nang maglaon, ipinatawag ng komandante si Ago sa kanyang silid at sinabing humahanga siya sa kanyang pagunlad. Ipinaalam din niya sa kanya na balak nilang magmarcha sa kabisera sa lalong madaling panahon kung saan makikita niya ang kanyang ina. Ito ay nagpasabik kay Ago at ang komandante ay nagsimulang sumingot ng droga. Pagkatapos ay humiga siya sa kama at hiniling sa bata na pasayahin siya. Makalipas ang ilang sandali, umalis si Ago sa silid, nakitang-kita ang pagkabalisa matapos siyang lapastanganin ng komandante. Agad na nilapitan ni Strika ang kanyang kaibigan at tahimik na kinomfort siya dahil siya ay dumaan sa parehong sitwasyon. Kinabukasan, balisa pa rin si Ago at nahihirapang iproseso ang nangyari sa kanya. Nang makita ito, sinubukan ni Preacher na palakasin ang loob niya at binigyan siya ng droga na nagpahibang sa kanya. Sa hapon, dumating ang grupo sa isang nayon at sinimulang takutin ang mga taga roon. Pumasok sila sa isang bahay at natagpuan ng isang babae kasama ang maliit na anak na babae na nagtatago sa isang sulok. Si Ago, nabangag pa rin sa droga, ay niyakap ang babae at tinawag siyang ina. Ngunit sa lalong madaling panahon ay napagtanto niya na siya ay nahihibang lamang at hindi niya ito ina. Pagkatapos ay napansin niya si Strika at ilang mga lalaki na binubugbog ang batang babae at kalaunan ay pinatay ito. Samantala, ang ina ay nilapastangan ni Preacher. Ang tanawin ay labis na kinasusuklaman ni Ago kaya't binaril niya ang babae upang alisin ang paghihirap. Di nagtagal, nakatanggap ang komandante ng sulat mula sa Supreme Commander na pinangalan ng Goodblood. Lumalabas na ipinatawag ni Goodblood ang grupo sa himpilan ng mga rebelde upang makipagkita sa kanya. Pagkatapos ay tinipon ng komandante ang kanyang hukbo at sinabihan silang maghanda sa pag-alis. Sinabihan din niya sina Strika at Ago na manatiling nakadikit sa kanya dahil nagmamalasakit siya sa kanila. Kinabukasan, dumating ang grupo sa opisina ni Goodblood. Naiinip ang komandante sa kanyang nakatataas dahil sa hindi pag-uutos ng pag-atake sa kabisera.
Iminungkahi niya na magpatuloy sila, ngunit ipinaalam sa kanya ni Goodblood na nagbago ang kanilang mga plano at hindi na sila aatake sa kabisera. Inihayag din niya na ang komandante ay hindi na-promote tulad ng inaasahan niya, ngunit sa halip ay tinanggal sa kanyang posisyon. Sa halip, si 2IC ang magiging bagong pinuno, at ang komandante ay itinalaga sa posisyon ng kawani sa ilalim niya. Nang marinig ito, sinubukan ni 2IC na pasalamatan si Goodblood, ngunit sumabad ang komandante at inutusan siyang umalis. Sa gabi, dinala niya ang kanyang grupo sa bahay aliwan, na nagsabi na gusto niyang ipagdiwang ang promosyon ni 2IC. Ang huli ay humingi ng pahintulot na umalis upang tingnan ng iba pang mga unit, ngunit tumanggi ang komandante. Pagkatapos nito, ang lahat ng mga rebelde, maliban kay Ago at Striker, ay pumili ng isang babae at tumungo upang magpakaligaya sa kanila. Maya-maya, nakatulog si Striker habang si Ago ay nakatingin sa isang waitress na may interes. Biglang nagulat silang lahat sa putok ng baril sa kabilang kwarto. Pagkatapos ay dinala ng mga rebelde si 2IC na malubhang nasugatan ng putok ng baril. Aksidenteng nabaril pala siya ng babaeng bayaran habang pinaglalaroan ng baril. Inakusahan ni 2IC ang komandante na nagplano nito, ngunit ang huli ay nagpanggap na inosente. Ang babaeng bayaran na bumaril kay 2IC ay sumubok na tumakas, ngunit binaril siya ni Ago. Samantala, ang may-ari ng bahay aliwan ay binaril din ni Striker. Sa sumunod na eksena, nakita si Ago na sumisinghot ng droga na nagpapahiwatig na siya ay naging adik. Pagkatapos ay pumunta siya upang suriin ang naghihingalong si 2IC na bumulong sa kanyang huling hininga na ang lahat ng kanilang ginawa ay walang kabuluhan. Matapos pumanaw si 2IC, naiwang galit at masama ang loob ni Ago. Nagpanggap din ng komandante na nagdadalamhati at ipinahayag kung gaano kahalaga sa kanya si 2IC. Pagkatapos, isang maliit na libing ang ginanap para kay 2IC, kung saan idineklara ng komandante na ang kanilang bagong kaaway ay si Supreme Commander Goodblood. Hinimok niya ang mga sundalo na ihinto ang paghihintay sa mga utos ni Goodblood at magsimulang kumilos ng mag-isa. Maya-maya, habang nagpapahinga sila, bigla silang nagising sa pag-atake ng missile. Sa panahon ng kaguluhan, marami sa kanilang mga kasama ang napatay, na nag-iwan sa grupo na lubhang mahina. Matapos humupa ang barilan, naghanda ang grupo upang umalis, ngunit si Striker ay nag-aatubili na kumilos. Tiningnan siya ni Ago at laking gulat niya nang matuklasan na siya ay nabaril sa dibdib. Pagkatapos ay dinala niya ang kanyang kaibigan, umaasang makakarating sila sa isang nayon upang gamutin ang kanyang pinsala. Ngunit hindi nagtagal, namatay si Striker sa kanyang likuran. Si Ago ay tila nawasak sa kanyang kamatayan at sumisigaw sa katawan ng kaibigan, nakikiusap na gumising siya. Mabuti na lang at nagawang pakalmahin siya ng ibang mga sundalo at ilayo siya roon. Kasunod nito, ang natitirang mga miyembro ng grupo ay nagtago sa minahan ng ginto na umaasang makahanap ng ginto na pambayad sa mga supply. Ngunit habang lumilipas ang panahon, naubos ang kanilang mga bala na nag-iwan sa kanila na hindi may pagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga sumasalakay na puwersa ng kaaway. Nakipag-usap si Ago sa komandante tungkol sa sitwasyong ito, ngunit sinabi sa kanya ng huli kung gaano siya nagmamalasakit sa kanya at itinuturing siyang anak. Pagkatapos ay hiniling niya kay Ago na alagaan siya gaya ng pag-aalaga ng isang anak sa kanyang ama. Habang nagsasalita sila, dumating si Preacher at pinagrally ang mga sundalo para iwanan ang kanilang mga posisyon at sumuko sa UN. Binalaan niya sila na kung mananatili sila, mamamatay sila sa gutom o papatayin. Tumanggi ang komandante na palayain sila at sinabing mamamatay sila sa loob ng ilang linggo o makukulong. Sinabi rin niya na kahit bumalik sila sa kanilang nayon, hindi sila tatanggapin ng kanilang mga pamilya dahil sa kanilang mga krimen sa digmaan. Nagresulta ito sa mainit na pagtatalo sa pagitan nila at tinutukan pa ni Preacher ng baril ang komandante. Gayunpaman, batid ng huli na wala nang natitira pang bala. Itinutok din ni Ago ang kanyang baril sa komandante na nakadama ng pagtataksil sa kanyang mga aksyon. Sa huli ay hinayaan niya sila ngunit binalaan sila na pagsisisihan nila ito kapag sila ay naghirap at nagutom sa gitna ng kawalan. Pagkatapos ay umalis ang mga sundalo at habang sinusundan sila ni Ago, ang komandante ay tumingin sa kanya na may malungkot na mukha. Di nagtagal, nakatagpo ng grupo ang ilang opisyal na sundalo ng UN at sumuko sa kanila. Pagkaraan ng mga araw, ipinadala si Ago at ang mga kabataang rebelde sa isang paaralan ng mga misyonero sa ligtas na bahagi ng bansa. Gayunpaman, dahil sa mahabang digmaan, si Ago ay hindi mapalagay sa mapayapang kapaligiran at hindi siya makaangkop sa ibang mga bata. Siya ay naghihirap mula sa withdrawal ng droga at madalas na binabangungot ng kanyang nakaraan.
Samantala, nahihirapan ding umangkop si Preacher at naniniwala siyang tama ang komandante. Sa huli ay tumakas siya sa paaralan upang muling sumali sa digmaan. Sa panghuling eksena, nakipag-usap si Ago sa tagapayo ng paaralan na nagsisikap upang magtapat siya ng saloobin. Tumugon si Ago na nakagawa siya ng mga kakilakilabot na bagay ngunit tumanggi siyang magdetalye. Natatakot siya na hindi siya maintindihan nito at isipin na siya ay isang uri ng halimaw. Kaya, ikinwento niya sa kanya kung paano siya naging mabuting bata noon at pinalaki ng isang mapagmahal na pamilya. Natapos ang pelikula nang makita natin si Ago na sa wakas ay sumama sa iba pang mga bata upang lumangoy at maglaro sa karagatan. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.